Miguel! Mateo! Maki! Halika na mga anak! Baka malate kayo sa school! Ang boses ni Liana Reyes ay tila isang musika sa maliit nilang apartment tuwing umaga. Isang musikang minsan ay nagmamadali, minsan ay pagal, pero laging puno ng pagmamahal. Mula sa maliit na kusina, naamoy na niya ang sinangag at itlog na paborito ng tatlo. Opo, Mami! Sabay-sabay na sagot ng tatlong magkakamukhang boses mula sa kwarto. Ilang saglit lang, lumabas na ang kanyang tatlong milagro. Ang kanyang tatlong dahilan. Si Miguel, ang panganay ng ilang minuto, ay maayos na ang pagkakasukbit ng kanyang backpack. Si Mateo naman ay nakasimangot pa rin habang inaayos ang medyas na tila ba iyon ang pinakamabigat na problema sa mundo. At si Maki, ang bunso, ay tumakbo papalapit sa kanya at yumakap sa kanyang mga binti. Mami, ang bango ng breakfast, sabi nito habang nakatingala sa kanya, ang mga mata ay kumikinang. Napangiti si Liana at hinaplos ang buhok ng anak. Sa gitna ng lahat ng pagod at sakripisyo, ang mga ganitong sandali ang nagbibigay sa kanya ng lakas. 7 taon na siyang mag-isang itinataguyod ang mga ito. 7 taon ng pagiging nanay at tatay. 7 taon na tinitiis ang lahat para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Matapos ihatid ang mga bata sa school, bumalik siya sa apartment para mag-ayos para sa trabaho. Habang nagkakape, binuksan niya ang kanyang cellphone para tingnan ang mga email. Isang anunsyo mula sa HR ang agad na kumuha ng kanyang atensyon. Urgent memorandum. Sa lahat ng empleyado, mangyaring maabisuhan sa biglaang pagbabago sa pamumuno. Isang pulong sa bulwagan ng bayan ay gaganapin ngayon sa ganap na 9:00 a.m. sa pangunahing conference hall. Ang pagdalo ay sa pilitan. Biglang kumabog ang dibdib ni Liana. Bigla ang pagbabago? Anong ibig sabihin nito? Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya sa loob ng 5 taon ay ang kanyang sandalan. Ang sahod niya dito ang bumubuhay sa kanyang mga anak. Napatingin siya sa isang litrato sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang litrato nilang 4, masayang nakangiti sa isang parke. Para sa kanila ang lahat ng ito. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho, hindi ngayon. Sana naman walang tanggalan, bulong niya sa sarili habang nagmamadaling lumabas ng pinto. Pagdating sa opisina, ramdam na ramdam ang tensyon sa hangin. Ang lahat ay nagbubulungan, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Pumasok si Liana sa conference hall, kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Belle. Ano sa tingin mo ang nangyayari? Tanong ni Liana. Hindi maitago ang kaba. Hindi ko alam, Lia. Pero ang chismis, binili daw ang kumpanya ng isang malaking korporasyon. Sagot ni Belle, na may pag-aalala rin sa boses. Ang Imperial Group daw. Imperial Group. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Isa sa mga pinakamalaking at pinakamakapangyarihang kumpanya sa buong bansa. Kung totoo iyon, mas lalong dapat siyang kabahan. Eksaktong 9:00, tumahimik ang lahat ng may isang grupo ng mga taong naka-corporate attire ang umakyat sa entablado. Ngunit ang mga mata ng lahat ay napako sa lalaking nasa gitna. Matangkad ito, balingkinitan ang katawan na bagay sa suot nitong mamahaling suit. Ang buhok nito ay nakasandal, ang tindig ay nagpapakita ng maayos at maayos. At nang tuluyan itong humarap sa liwanag, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liana. Hindi maaari. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ang mga bulungan sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng lalaking iyon. Ang panga, ang mga mata, ang mukhang isinumpa niyang kakalimutan pero gabi-gabi siyang binibisita sa kanyang mga panaginip. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Good morning, everyone! Nagsimula itong magsalita. Ang boses ay malalim at formal. Nagpapadala ng kuryente sa buong katawan ni Liana. Ang pangalan ko ay
Marco Imperial, ang bagong CEO ng kumpanyang ito. Marco Imperial. Marco, parang sirang plaka na umulit-ulit ang pangalan sa isip ni Liana. 7 taon. 7 mahabang taon ang pinalipas niya para takasan ang lalaking ito. Para takasan ang alaala ng isang gabing nagbunga ng 3 buhay at isang pusong winasak. Kung anuman ang mangyari ngayong gabi, kalimutan na lang natin. Walang ibig sabihin nito. Ang mga salitang iyon ay tila lason na muling kumalat sa kanyang sistema. Iyon ang mga salitang nagtulak sa kanya na lumayo, na itago ang kanyang pagbubuntis, na harapin ang mundo ng mag-isa. Tila naramdaman ni Marco ang titig niya. Ang mga mata nito ay nagsimulang maglakbay sa dagat ng mga empleyado, at sa isang iglap, nagtama ang kanilang paningin. Nakita ni Liana ang pagkunot ng noo nito. Isang kislap ng pagkilala na agad na napalitan ng pagkalito. Para sa kanya, iyon ay 7 taon ng pag-iwas. Para dito, marahil siya ay isang mukha na lamang mula sa isang malayong nakaraan. Mabilis na iniwas ni Liana ang kanyang tingin at yumuko. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Nagpatuloy si Marco sa kanyang talumpati, pero wala nang naintindihan si Liana. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang takot na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng talumpati, nagsimulang basahin ni Marco ang pangalan ng mga department head na kailangan niyang makausap. Bawat pangalan na binabanggit ay tila isang martilyo sa kanyang sentido. At mula sa marketing department, si Liana Reyes. Bahagyang natigilan si Marco pagkabanggit ng kanyang pangalan. Isang paghinto na marahil ay hindi napansin ng iba, pero para kay Liana, iyon ay kasing lakas ng isang kulog. Kinumpirma nito ang lahat. Naaalala siya nito. Pinilit ni Liana na manatiling kalmado, na huwag ipakita ang anumang emosyon. Ngunit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nanginginig at malamig na. Nang matapos ang pulong at magsisimulang mag-alisan ang mga tao, akala ni Liana ay ligtas na siya. Tatayo na sana siya para makatakas nang marinig niya muli ang boses na iyon, malinaw at may pananagutan. Ang marketing head, Miss Liana Reyes, please stay behind. Gusto kitang makausap ng pribado. Nakatayo si Marco Imperial sa gitna ng conference hall na ngayon ay nagsisilbi niyang pansamantalang opisina. Tahimik na ang paligid, nagsialisan na ang mga empleyado, naiwan na lamang ang mga bulungan at ang amoy ng bagong pamumuno sa hangin. Ngunit para kay Marco, may presensya na nangingibabaw sa lahat. Liana Reyes. Ang pangalan ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ang mukha ay malinaw pa rin sa kanyang paningin. 7 taon, ngunit tila kahapon lamang. Ang pagtatama ng kanilang mga mata kanina ay nagbabalik ng mga alalang matagal na niyang sinubukang ibaon. Narinig niya ang mahinang katok sa pinto bago ito dahan-dahang bumukas. Pumasok si Liana, ang bawat hakbang ay maingat, ang postura ay maingat. Ngunit nakikita ni Marco ang nakikitang panginginig ng mga kamay nito at ang pag-iwas ng mga mata nito sa kanya. Hindi na ito ang Liana na kilala niya noon, ang palangiti, masayahin at walang kinatatakutan. "Sir, pinatawag niyo daw po ako," sabi nito. Ang boses ay formal at malamig. Ang salitang sir ay tila isang pader na itinayo nito sa pagitan nila. Napabuntong hininga si Marco at itinuro ang silya sa harap ng mesa. "Maupo ka, Liana!" Sumunod ito ng walang imik. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog lamang ng aircon ang maririnig. Pinag-aralan ni Marco ang kanyang hitsura. May pagbabago, oo. Mas nag-mature ang kanyang mga risas at may bakas ng pagod sa kanyang mga mata na wala roon dati. Ngunit naroon pa rin ang ganda. Ang gandang minsan nang nagpatibok sa puso niya.
Sinimulan niya ang usapan sa paraang alam niyang pinakaligtas. Gusto ko lang suriin ang mga kasalukuyang proyekto ng Departamento ng Marketing. Kailangan ko ng buong ulat sa aking desk bukas. Yes, sir! Ipiprepare ko po agad! Mabilis na sagot ni Liana, tila nagpapasalamat na lang sa trabaho ang pag-uusapan nila. Pero hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit niya ito pinaiwan. Hindi niya kayang palampasin ang pagkakataon. Liana, anya, mas mahina na ang boses niya sa pagkakataong ito. Kamusta ka na? Natigilan ito. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin at sa wakas, muli niyang nakita ang mga matang iyon. Mga matang puno ng mga kwentong hindi niya alam. Okay lang po, sir. Maayos naman. You disappeared, diretsong sabi ni Marco. Hindi na niya kayang magpaligoy-ligoy pa. 7 years ago, you just vanished. Walang paalam. Walang kahit anong salita. Bakit? Ang tanong ay matagal nang bumabagabag sa kanya. Isang umaga, kaibigan pa niya ito. Kinabukasan, nag-resign na ito nang walang dahilan at hindi muling nagpakita. Nakita niya ang paglunok ni Liana. Yumuko itong muli, itinuon ang tingin sa mga kamay nitong magkasalikop sa ibabaw ng kanyang kandungan. Personal na dahilan, sir. Ang sagot nito ay kasing lamig ng yelo. Isang sagot na nagsasara sa anumang pag-uusap. Isang sagot na nagsasabing wala siyang karapatang magtanong. Nasaktan si Marco, pero hindi niya ito ipinakita. Isa na siyang CEO. Ang kahinaan ay hindi opsyon. Okay, sabi niya. Bumabalik sa kanyang formal na tono. Kung iyon lang, you may go. Mabilis na tumayo si Liana, tila isang presong binigyan ng kalayaan. Salamat, sir. At sa isang iglap, nawala na itong muli sa kanyang paningin, iniwan siyang muli na nag-iisa kasama ang mga tanong na walang sagot. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang unang araw niya ay dapat tungkol sa pag-aayos ng kumpanya, hindi sa pag-aayos ng nakaraan. Ngunit ang pagdating ni Liana ay ginulo ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, mas lalo siyang napabuntong hininga. Ma! Sagot niya. Marco, hiho! Bati ng pamilyar na boses ni Doña Victoria Imperial. How was your first day? Naayos mo na ba ang lahat? It was fine, ma. Everything is under control. Good. Huwag mong kalimutan ang dinner mo mamaya kasama ang anak ni Senator De Villa. It's important to build connections, Marco. Para sa pamilya. Para sa kumpanya. Ito na naman. Ang walang katapusang paalala sa kanyang mga responsibilidad. Ang bigat ng apelyidong imperial sa kanyang mga balikat. Ma, pagod ako. Pwede bang ipagpaliban muna? No, madiin na sagot ng kanyang ina. A deal is a deal. You handle the company and you secure our family's future. I already arranged everything. Just be there. Huwag mo akong ipahiya, Marco. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na nito ang telepono. Napapikit si Marco. Ito ang buhay niya. Bawat galaw, planado. Bawat desisyon, hindi para sa kanya, kundi para sa pamilya. Marahil, iyon din ang dahilan kung bakit niya nasabi ang mga masasakit na salita kay Liana noon. Dahil sa presyo. Dahil sa takot. Habang nag-iisip, may kumatok ulit. Pumasok si Liana. Sorry sir, naiwan ko lang po itong folder. Mabilis nitong dinampot ang isang folder sa gilid ng mesa. Ngunit sa pagmamadali nito, nasagi nito ang kanyang cellphone na nakapatong doon. Nahulog ito sa sahig at umilaw ang screen. Bago pa man ito pulutin ni Liana, nasulyapan ni Marco ang wallpaper. Isang malabong larawan ng 3 batang lalaki sa isang beach. Masayang nagtatakbuhan. Mabilis na dinampot ni Liana ang cellphone at dali-daling isinali sa kanyang bag na tila may itinatagong sekreto.
Sorry po ulit, sir. At muli, nagmamadali itong umalis. Hindi na lang pinansin ni Marco ang kakaibang pakiramdam nito. Marahil ay pamilya na nito. Marahil ay masaya na ito. Hindi mapakali, nagpasya siyang lumabas para magpahangin. Kailangan niyang linawin ang kanyang isip. Malapit lang sa building ang isang parke, kaya doon siya nagtungo. Habang naglalakad, pinagmamasdan niya ang mga taong nagdaraan. Mga pamilyang masayang naglalaro, mga magkasintahang magkahawak kamay, mga simpleng bagay na tila napakalayo para sa isang tulad niya. Napako ang kanyang tingin sa isang batang lalaki na naglalaro ng bola hindi kalayuan. Nakasuot ito ng school uniform at may maliit na backpack. May kung anong pamilyar sa bata. Sa paraan ng pagngiti nito, sa hugis ng kanyang mga mata. Biglang natapilok ang bata habang sinusubukang sipain ang bola. Gumulong ito palayo, papunta sa kinatatayuan ni Marco. Automatiko niyang pinigilan ang bola gamit ang kanyang paa. Lumapit ang bata, medyo nahihiya. Sorry po, kuya. Ngumiti si Marco at ibinigay ang bola. It's okay, anak. Mag-ingat ka sa susunod. Salamat po! Aalis na sana ang bata nang bigla itong huminto at tinitigan siya. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa na tila may sinusuri. Bakit? Tanong ni Marco, natatawa. Kamukha niyo po yung drawing ko, seryosong sabi ng bata. Napakunot ang noo ni Marco. Pagguhit? Opo, drawing ko po ng daddy ko. Sabi po kasi ni Mami, yung daddy ko daw po, gwapo na matangkad. Tapos po, ganyan din yung buhok. Kayo po ba yung daddy ko? Natigilan si Marco. Ang inosenteng tanong ng bata ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa gitna ng kanyang pagkalito, may biglang sumulpot na isa pang batang lalaki, kamukhang-kamukha nito. Maki, halika na! Sabi ni Mami, hintayin daw natin siya doon. Sabi nito, sabay hila sa kapatid. Maki. Kaya pala pamilyar. Nang mga sandaling iyon, isang babae ang nagmamadaling lumapit. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Maki! Mateo! Ano ba? Sabi ko sa inyo. Huminto ito nang makita kung sino ang kasama ng mga anak. Si Liana. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na tila nakakita ng multo. Sir Marco? Nanginginig na sabi nito. Ang pagtatagpo ay hindi inaasahan. Ang mga bata. Ang kanyang mga anak. Bigla, ang lahat ng pagkalito ni Marco ay napalitan ng kakaibang pakiramdam. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya mula sa mga bata pabalik kay Liana, na ngayon ay halatang-halata ang takot sa mga mata. Bago pa man siya makapagsalita, ang batang nagngangalang Maki ay muling tumingin sa kanya, puno ng pag-asa. Mami, siya na po ba? Siya na po ba yung daddy namin? Ang tanong ay muling bumagsak sa gitna nilang tatlo, mabigat at puno ng kahulugan. Nakita ni Marco ang desperasyon sa mga mata ni Liana. Pero ang pinakagumulantang sa kanya ay ang tanong na biglang sumulpot sa sarili niyang isipan. Sila nga ba? Bago pa sumabog ang kanyang utak, mabilis na hinawakan ni Liana ang kamay ng dalawang bata. Hindi anak. Nagkakamali lang kayo, sabi nito, hindi makatingin ng diretso kay Marco. Si Sir Marco, siya ang boss ni Mami. Halika na! Hinila nito ang mga bata palayo, ngunit bago sila tuluyang makalayo, ang batang si Maki ay muling lumingon. Boss po pala, akala ko daddy na. Ang mga salitang iyon, puno ng inosenteng pagkadismaya, ay tumusok sa puso ni Marco. Pinanood niya silang maglakad palayo, isang mag-inang tila may tinatakasan. Naiwan siyang nakatayo, tulala. Ang isip niya ay isang magulong canvas ng mga tanong, mga alaala.
at isang bagong damdamin na ngayon lang niya naramdaman. Hindi na niya ito trabaho lang. Ito ay naging personal na. At habang papalubog ang araw sa Makati, alam ni Marco sa kanyang sarili na hindi niya ito palalampasin. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang katotohanan sa likod ng mga mata ni Liana Reyes at ng dalawang batang kamukhang-kamukha ng sarili niyang nakaraan. Mami, bakit po tayo tumatakbo? Tanong ni Miguel, habang mahigpit siyang hawak sa kamay ni Liana. Hindi napansin ni Liana na halos kaladkarin na niya ang kanyang 3 anak na palayo sa parke. Ang puso niya ay tila kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bawat hakbang palayo kay Marco ay isang maliit na tagumpay, ngunit ang imahe ng pagkalito sa mukha nito ay nakatatak sa kanyang isipan. Hindi tayo tumatakbo, anak. Nagmamadali lang si Mami. May kailangan pa tayong gawin sa bahay. Pagsisinungaling niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim nang makarating sila sa sakayan ng jeep. Ligtas, sa ngayon. Pag-uwi sa kanilang apartment, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa karaniwan. Karaniwan ang apartment nila ay puno ng tawanan at sigawan. Ngayon, tanging ang tunog ng paghahanda niya ng hapunan ang maririnig. Ang bigat ng katahimikan ay tila isang kumot na bumabalot sa kanilang lahat. Si Maki ang unang bumasag dito. Mami! Mahinang sabi nito habang nakaupo sa hapagkainan. Yung boss niyo po! Kamukha po talaga siya ng daddy sa isip ko. Napahinto si Liana sa paghihiwa ng gulay. Huminga siya ng malalim habang humarap sa anak, isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Lumuhod siya para magkapantay ang kanilang mga mata. Anak, maraming magkakamukha sa mundo. Nagkataon lang yon. Malumanay niyang paliwanag habang hinahaplos ang pisngi nito. Ang mahalaga, nandito si Mami para sa inyo, di ba? Kahit wala si Daddy, kumpleto pa rin tayo. Tumango ang 3 bata, ngunit nakita ni Liana ang bakas ng lungkot sa mga mata nila. Isang pamilyar na kirot ang muling kumurot sa kanyang puso. Ang kasinungalingang ito, gaano katagal pa niya kayang panindigan? Nang gabi ring iyon, habang mahimbing nang natutulog ang mga anghel niya, tumawag ang kanyang best friend na si Belle. Ang masiglang boses nito sa kabilang linya ay isang welcome distraction. Lia! Hindi ka maniniwala sa nangyari sa akin! Bungad nito, puno ng excitement. Oh, bakit? Huwag mong sabihing binalikan mo na naman si David? Pabirong sabi ni Liana, tinutukoy ang toxic ex-boyfriend ni Belle. Ew! Hindi! Hindi na mauulit! Mabilis na sagot ni Belle. May namit akong iba! As in kanina lang! Napangiti si Liana. Talaga? Sino naman yan? Okay, so ganito. Nasa coffee shop ako kanina. Di ba? Medyo bad trip pa rin ako sa mundo. Tapos may lalaking biglang bumangga sa akin. Natapon yung kape sa bago kong damit. Asar, di ba? Tapos, sinigawan mo? Heto na nga! Aawayin ko na sana, pero pagtingin ko, Lia, para akong nakakita ng anghel na nalaglag mula sa langit. Kinikilig na kwento ni Belle. Guwapo, Lia! Parang model! Tapos sobrang apologetic. Liam daw ang pangalan. Isang architect. Pinilit niyang bayaran yung damit ko at kinuha pa yung number ko para daw masiguradong na dry clean ng maayos. Hindi napigilan ni Liana ang matawa. Ikaw talaga, Belle? Isang kape lang. In love ka na agad. Hindi, Lia. Iba to. May magic. May spark. Giit nito. Masaya si Liana para sa kaibigan. Sana lahat ay kasing simple ng isang natapong kape. Pero ang problema niya, hindi lang kape ang natapon 7 taon na ang nakalipas. Buong buhay niya ang nabago. Kinabukasan sa opisina, ginawa ni Liana ang lahat para iwasan si Marco. Nagkulong siya sa kanyang cubicle, nag-utos sa kanyang staff na nagdadala ng mga dokumento sa CEO's office at hindi sumabay sa lunch break.
Ngunit alam niyang hindi niya ito kayang iwasang magpakailanman. Bandang hapon, isang email ang dumating sa lahat ng department heads. Isang meeting kasama ang CEO. Biglaan. Urgent. Walang nagawa si Liana kundi pumasok sa conference room na tila bibitayin. Umupo siya sa pinakadulo, umaasang hindi siya mapapansin. Pumasok si Marco, ang presensya ay agad na pumasok sa silid. Profesional, seryoso. Walang bakas ng nangyari sa parke kahapon. "Good afternoon," simula niya. "Tinawagan ko ang pagpupulong na ito upang ipahayag ang unang pangunahing proyekto ng aming kumpanya sa ilalim ng bagong pamamahala. Maglulunsad kami ng isang napakalaking kampanya sa rebranding. Ito ang magiging bagong mukha ng kumpanya at hindi ako tatanggap ng kabiguan." Nakinig ang lahat. Ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. "I will be personally overseeing this project." Pagpapatuloy ni Marco, ang mga mata ay isa-isang tinitingnan ang mga nasa silid. "At ang proyekto ay pangungunahan ng aming marketing head." Nanigas si Liana sa kanyang kinauupuan. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. "Miss Liana Reyes," sabi ni Marco, ang tingin ay nakikipagkuwentuhan ngayon sa kanya, matalim at walang emosyon. "You will be working directly with me on this. I expect your full commitment." Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Bakit siya? Sa lahat ng tao, bakit kailangan pa siya? Hindi siya makatanggi. Ang pagtanggi ay magmumukhang unprofessional at mas lalong magbibigay ng dahilan para pag-isipan siya. Yes, sir." Iyon na lamang ang salitang nagawa niyang bitawan. "Good," sabi ni Marco. "The rest of you will give her full support. Now, Miss Reyes, I need the preliminary brief this weekend. Walang palya. Since I'll be working from home, dalhin mo na lang ang mga dokumento sa bahay ko sa Sabado. I'll text you the address." Para itong bombang sumabog sa harap niya. Ang bahay nito? Isang weekend? Nang matapos ang meeting at nagsilabasan na ang lahat, nanatili siyang nakaupo, tulala. Ito na nga ba ang sinasabi nila? Kapag mas tinatakbuhan mo ang isang bagay, mas lalo kang hinahabol nito. Dumating ang Sabado na puno ng pag-aalala. Hawak ang makapal na folder ng mga dokumento, sinundan ni Liana ang address na binigay ni Marco. Inaasahan niya ang isang condominium unit sa isang gusaling-gusali. Ngunit dinala siya ng taxi sa isang eksklusibong village na may matataas na pader at mahigpit na seguridad. Nang tumigil ang taxi sa harap ng isang dambuhalang gate, halos malaglag ang panga ni Liana. Hindi ito bahay, isa itong mansyon. Nakaukit sa bakal ng gate ang isang pamilyar na pangalan, Imperial. Nanginginig ang mga binti niya habang naglalakad palapit. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Isang malakas at umaaling-aungaw na tunog ang sumagot. Ilang saglit ng nakakabinging katahimikan ang lumipas bago niya narinig ang pagbukas ng mabigat na pinto. Inihanda niya ang kanyang sarili, inasahang si Marco o isang kasambahay ang sasalubong sa kanya. Ngunit ang babaeng humarap sa kanya ay hindi isa sa mga iyon. Matangkad ito, nakasuot ng isang eleganteng bestida, at napapalibutan ng aura ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Ngunit ang mga mata nito ay nagpatigil sa paghinga ni Liana. Matalim. Mapanghusga. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na tila isa siyang dumi na napadpad sa kanyang pintuan. "Oo?" tanong ng babae, ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Anong gusto mo?" Kilala ni Liana ang mukhang ito mula sa mga society magazine. Siya ang matriarch ng pamilya. Siya si Doña Victoria Imperial. Nasa loob si Marco ng kanyang home office, isang silid na napapalibutan ng mga libro at ang amoy ng lumang papel at kape.
Kanina pa siya naghihintay. Sinusubukan niyang mag-focus sa mga financial reports sa kanyang lamesa, ngunit ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa isang tao. Liana Reyes. Pagkatapos ng nangyari sa parke, mas lalong dumami ang mga tanong sa kanyang isipan. Ang pagkakataon na magtrabaho sila ng magkasama ngayong weekend ay parehong may pangangailangan at isang personal na pagkakataon na hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang makita kung paano ito kikilos, kung paano ito magsasalita kapag silang dalawa lang. Narinig niya ang tunog ng doorbell, isang malinaw na chime na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Ito na yon. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at huminga ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa isang mahirap na pag-uusap. Pero bago pa man siya lumabas ng silid, narinig niya ang mga boses mula sa foyer. Isang boses na mahina at nanginginig, ang boses ni Liana. At ang isa pa, ang boses ng kanyang ina. Biglang kumabog ang dibdib ni Marco, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa inis. Anong ginagawa ni Mama dito? Dapat ay nasa isang charity event ito ngayon. Mabilis siyang naglakad palabas. At ang nakita niya ay ang eksaktong eksenang kinatatakutan niya. Nakatayo roon si Liana, hawak ang folder na tila isa itong panangga. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Sa harap niya, ang kanyang ina, si Doña Victoria Imperial, ay nakatayo na parang isang reyna. Tinitingnan si Liana mula ulo hanggang paa na may isang ngiting hindi umaabot sa mga mata nito. Oh, isang empleyado? Sa araw ng Sabado? Napakasipag mo naman, Miss Reyes. Narinig niyang sabi ng kanyang ina. Ang bawat salita ay may pino, ngunit matalas na dulo. Ma, sabi ni Marco, ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Agad na napatingin sa kanya ang dalawang babae. Si Miss Reyes po ang marketing head natin. Nandito siya para i-deliver ang mga mahahalagang dokumento para sa rebranding project. Ngumiti si Doña Victoria, ibinaling ang atensyon sa anak. I know, Hijo. I was just welcoming your guest. Ibinalik nito ang tingin kay Liana. Pasensya na, Hija. Sa pamilyang ito, sanay kami na kilalanin ang mga taong pinagkakatiwalaan ng anak ko sa mga importanteng bagay. Ang mga salita ay tila isang papuri, ngunit para kay Marco, isa itong babala. May pamilya ka na ba, Hija? Diretsong tanong ni Doña Victoria, habang inaayos ang perlas sa kanyang leeg. You look so young. Siguro fully focused ka sa career mo. Nakita ni Marco kung paano napalunok si Liana. Trabaho lang po talaga ang focus ko, ma'am. Good, that's good, sabi ng kanyang ina. Mahirap pagsabayin ang karera at pamilya, lalo na kung mag-isa ka lang. Ang huling mga salita ay tila isang patutsada, isang subok na hindi nakaligtas sa pandinig ni Marco. Ito na yon. Ito ang paraan ng kanyang ina para mag-imbestiga. Para siyang isang agila na dahan-dahang umiikot sa kanyang biktima bago ito dumating. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit isang malakas na pagnanais na protektahan si Liana nang biglang bumuhay sa loob niya. Kailangan niyang ilayo ito sa kanyang ina. Ngayon din. Ma, marami pa kaming kailangang pag-usapan, sabi ni Marco. Lumalapit at hinawakan ang braso ni Liana para akayin ito. Miss Reyes and I will be in the study. Maiwan ka na muna namin. Ang paghawak niya ay magaan lang, ngunit sapat na para maramdaman niya ang pakiramdam niya. Hindi niya binitawan hanggang makarating sila sa loob ng kanyang opisina at maisara niya ang pinto. Nang makasigurong sarado na ang pinto, binitawan niya ito. Pasensya ka na sa nanay ko, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pwede siyang very direct. Okay lang po, sir. Mahinang sagot ni Liana. Iniiwasan pa rin ang kanyang mga mata. Inabot nito ang folder. Heto na po yung brief.
Nandyan na po lahat ng initial plans at market study. Kinuha niya ito, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa babae pa rin sa harap niya. Halatang halata ang pagkailang nito. Gusto mo ng tubig? Alok niya. Umiling ito. Hindi na po, sir. Aalis na rin po ako. Tiningnan ni Marco ang mga dokumento. Sinubukan niyang ibalik ang usapan sa trabaho. I'll review this. I might have some questions. Please keep your phone on tomorrow. Yes, sir. Sige po. Nagmamadali nitong inayos ang kanyang bag para umalis. Tila gusto na nitong takasan ang lugar na iyon. Ang mansyon. Ang ina niya. Siya. At sa pagmamadali nito, nang isusukbit na niya ang strap ng kanyang bag sa balikat, nasagi nito ang kanyang pitaka. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog at bumukas. Kumalat ang kanilang mga resibo at card sa sahig na gawa sa kahoy. Sorry po, sabi ni Liana, agad na yumuko para damputin ang mga gamit niya. Yumuko rin si Marco para tumulong. Bago pa man niya maabot ang isang piraso ng papel, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Ngunit, isang maliit, nakalamina na litrato na tumalsik mula sa pitaka. Kasabay noon, bumukas ang pinto ng pag-aaral. Marco, hiho, nagpapadala ako ng merienda para sa inyo. Natigilan si Doña Victoria nang makita ang eksena sa sahig. Nag-freeze ang lahat. Si Liana, na akmang dadamputin ang litrato. Si Marco, na nakita dito. At si Doña Victoria, na ang mga mata ay nanlilisik na tila isang lawin na nakakita ng daga. Ang litrato ay nakaharap pa itaas. 3 batang lalaki, magkakamukha, nakangiti sa kamera. Ang parehong mga bata na nakita niya sa parke. Ang parehong mga batang nagtanong kung siya ang kanilang ama. Mabilis pa sa kidlat na dinampot ni Liana ang litrato at isinilid sa kanyang pitaka. Tumayo siya, ang mukha ay kasing putla ng papel. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Pasensya na po ulit, aalis na po ako. Ngunit huli na ang lahat, nakita na ng kanyang ina. Hindi nagsalita si Doña Victoria. Sa halip, isang mabagal at kalkuladong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpapadala ng kilabot sa buong katawan ni Marco. Lumapit ito, ang mga mata ay hindi inaalis kay Liana. Hija, huwag kang mag-alala, sabi nito sa isang boses na matamis ngunit puno ng lason. Nangyayari ang mga aksidente. Tumingin ito sa direksyon ng pitaka ni Liana. Ang gaganda naman ng mga anak mo! Pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Nakakatuwa! Huminto ito saglit, tila pinapakiramdaman ang epekto ng kanyang mga salita. Kamukhang-kamukha nila si Marco noong bata pa siya. Nang maisara na ni Liana Reyes ang pinto at tuluyan nang makaalis, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa pagitan ni Doña Victoria at ng kanyang anak. Tumingin siya kay Marco na halatang hindi mapakali at pilit na itinatago ang sariling pagkalito. An unfortunate accident, sabi ni Marco, sinubukang pagaanin ang sitwasyon. Kinabahan lang siya, ma. Ngumiti lamang si Doña Victoria, isang ngiting hindi kailanman mangyayari sa kanyang mga mata. Oo naman, hiho. Parang fragile. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang salitang fragile ay hindi angkop. Ang nakita niya ay isang babaeng may itinatago, isang babaeng takot. At ang takot ay laging may pinagmumulan. Ang imahe ng 3 batang lalaki ay tila isang litratong nasunog sa kanyang isipan. Ang pagkakahawig, hindi iyon isang simpleng pagkakataon. Alam niya ang itsura ng kanyang anak sa bawat yugto ng buhay nito. Ang hugis ng mga mata, ang paraan ng pagngiti, kahit ang maliit na gatla sa baba. Nakita niya ang lahat ng iyon sa maliit na litratong iyon. Nang gabing iyon,
Matapos magpaalam si Marco, hindi mapakali si Doña Victoria. Nagtungo siya sa kanyang pribadong silid-aklatan, isang lugar na saksi sa lahat ng kanyang mga plano at desisyon. Mula sa isang cabinet na gawa sa mahogany, kinuha niya ang isang makapal at mabigat na leather-bound photo album. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina, bawat isa ay protektado ng isang manipis na papel. Naroon ang mga larawan ng kanyang nakaraan, ng kanyang pamilya, ng kanyang legacy. Ngunit iisa lang ang hinahanap niya. Huminto siya sa isang pahina. Isang larawan ni Marco, 7 taong gulang, nakangiti habang hawak ang isang bola ng basketball. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na inalala ang litrato sa pitaka ni Liana Reyes. Magkapareho. Hindi lang basta magkahawig, iyon ay tila mga kopya mula sa iisang hulmahan. Ang dugo ng mga imperial, walang duda. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang pangyayari maraming taon na ang nakalipas. May isang kasintahan si Marco noon sa kolehiyo, isang babaeng sa tingin ni Doña Victoria ay walang ambisyon at hindi karapat-dapat para sa kanyang anak. Simple lang ang ginawa niya. Kinausap niya ang pamilya ng babae, binigyan ng alok na hindi matatanggihan. Isang scholarship sa ibang bansa para sa babae. Kapalit ng paglayo nito kay Marco. Nagtagumpay siya. Nasaktan si Marco, ngunit kalaunan ay nagpasalamat din ito nang makita ang landas na tinahak ng babae, isang landas na malayo sa mundo ng mga imperial. Ginawa niya iyon para protektahan ang kanyang anak, para protektahan ang kanilang pangalan. At ngayon, nararamdaman niyang kailangan niyang gawin itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malaki ang nakataya. Hindi ito isang simpleng girlfriend. Ito ay isang babaeng may 3 alas laban sa kanya. 3 batang may dugong imperial. Kinuha ni Doña Victoria ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero mula sa kanyang pribadong listahan. Isang numero na para lamang sa mga sitwasyong nangyayari ng ganap na pagkakumpidensyal. "Mr. Santos!" sabi niya nang sagutin ang tawag. "Victoria Imperial here. May trabaho ako sa'yo." Kinabukasan, isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, ang tahimik na pumasok sa isang pribadong lounge na ipinareserba ni Doña Victoria. Si Mr. Santos ang pinakamagaling at pinakamahal na private investigator sa Maynila. "Ma'am!" bati nito, magalang na umupo sa tapat niya. Walang paligoy-ligoy si Doña Victoria. Inilatag niya ang isang sobre sa lamesa. "Her name is Liana Reyes. I want to know everything about her. Yung past niya, yung family niya, yung finances niya." Tumango si Mr. Santos, hindi binubuksan ang sarili. But most importantly, pagpapatuloy ni Doña Victoria, ang boses ay bumaba na tila isang bulong. "I want to know who the father of her 3 sons is. Walang papeles, walang record. I want the truth. Be discreet. I will pay you double." "Consider it done, ma'am," sabi ng investigador, kinuha ang sobre at tahimik na tumayo para umalis. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Doña Victoria na maging normal. Ngunit ang paghihinala ay tila isang apoy na lumalaki sa loob niya. Isang hapon, hindi na siya nakatiis. Nagpasya siyang sorpresahin ang kanyang anak sa opisina. Pagdating niya, iginiya siya ng sekretarya ni Marco papunta sa opisina nito. Ngunit nang bubuksan na sana niya ang pinto, nakita niya sa salamin ng pader ang isang eksena sa loob. Nakatayo si Marco at Liana sa harap ng isang malaking whiteboard. Magkalapit sila, ang mga ulo ay halos magkadikit habang tinitingnan ang isang diagram. Nakita ni Doña Victoria ang paraan ng pagngiti ni Marco habang nakikinig sa sinasabi ni Liana. Isang ngiti na totoo, isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang anak,
lalo na sa mga babaeng ipinakilala niya rito. At si Liana, sa kabila ng pagiging propesyonal, ay may halik sa mga mata. Isang kislap ng ginhawa, ng paghanga. Isang matinding selos at takot ang biglang kumapit sa puso ni Doña Victoria. Hindi lang ito tungkol sa mga bata. Ang babaeng ito ay unti-unting pumapasok sa mundo ng kanyang anak, sa puso ng kanyang anak. Tumalikod siya bago pa man siya makita. Hindi niya pumasok. Nakita na niya ang kailangan niyang makita. Pauwi na siya sa kanyang sasakyan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Si Ginoong Santos. "Ma'am," sabi ng boses sa kabilang linya. "May nakuha na po akong impormasyon." "Speak!" Utos ni Doña Victoria, ang mga daliri ay humigpit sa manibela. "Nahanap ko na po ang ospital kung saan nanganak si Miss Reyes, sa St. Jude's. Isang triple birth, premature. Mahirap ang naging kalagayan niya." Hindi umimik si Doña Victoria. Hinihintay niya ang pinakaimportante. "Pero may isa pa pong detalye, ma'am," pagpapatuloy ng investigador. "Isang detalye sa tingin ko ay magugustuhan ninyo. Tiningnan ko po ang records niya sa dati niyang trabaho. Ang unang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho sa ilalim ni Sir Marco. Ang araw ng bigla niyang pagre-resign, huminto ito saglit, tila para bigyan ng bigat ang susunod na sasabihin. Ang estimated due date po niya sa ospital ay eksaktong 9 na buwan pagkatapos ng gabing iyon. Isang malamig at nakakakilabot na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Doña Victoria. Ang paghihinala ay naglaho. Ang natira ay ang malamig at matigas na katotohanan. Hindi na ito isang tanong. Isa na itong deklarasyon ng digmaan. Ang salitang Family Day ay dapat na masaya. Dapat itong tungkol sa tawanan, palaro, at pagsasama-sama. Ngunit para kay Liana, ang anunsyo tungkol sa taunang Family Day ng kumpanya ay tila isang hatol ng kamatayan. Paano siya tatanggi? Sasabihin ba niyang may sakit siya? O ang mga anak niya? Masyadong halata. Ang hindi pagdalo ay mas lalong nagbibigay ng atensyon sa kanya, isang bagay na pilit niyang iniiwasan. Kaya heto siya ngayon, isang linggo ng umaga, pinipilit na ngumiti sa harap ng kanyang 3 nasasabik na anak. "Mami, may bouncy castle daw po doon!" sigaw ni Mateo habang nagtatalon-talon sa tabi ng pinto. "May ice cream din po ba?" tanong ni Miguel habang maingat na isinusuot ang kanyang sapatos. "Sana po may clowns," hirit ni Maki. "Oo, mga anak, nandyan lahat yan," sagot ni Liana. Ang boses ay mas masigla kaysa sa tunay niyang nararamdaman. Hinaplos niya ang ulo nilang 3. "Pero may rule si Mami, okay? Una, dapat laging magkakasama, walang hihiwalay. Pangalawa, be polite sa lahat. At pangatlo," huminga siya ng malalim. "Kung makita niyo yung boss ni Mami, si Sir Marco, ngingiti lang kayo at magbe-behave, okay? Huwag masyadong makikipag-usap. Mahiyain kasi si Sir, ayaw niya ng maingay." Isang kasinungalingan, pero iyon lang ang naisip niyang paraan. Pagdating nila sa venue, isang malawak na garden resort na inarkila ng kumpanya, agad na sinalubong sila ng malakas na tugtugin at masayang sigawan ng mga bata. Ang buong lugar ay puno ng mga pamilya. Mga tatay na karga ang kanilang mga anak, mga nanay na naghahabol ng kanilang mga paslit. Isang perpektong larawan ng kaligayahan na tila isang sampal sa mukha ni Liana. Sinubukan niyang humanap ng isang tahimik na sulok, isang lugar kung saan hindi sila masyadong mapapansin. Ngunit ang kanyang mga anak, na sabik makipaglaro, ay agad na tumakbo papunta sa mga pabitin at palaro. Habang abala siya sa pagbabantay sa 3,
Isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Marco mula sa di kalayuan. Pinsan! Marco! Grabe! First time kitang makita sa ganitong event! Napalingon si Liana. Papalapit kay Marco ang isang lalaking kasing tangkad nito, ngunit mas palangiti at mas magaan ang dating. Sa tabi nito ay isang pamilyar na muka, si Belle, ang kanyang best friend, na namumula ang habang naka-holding hands sa pisngi ng lalaki. Siya siguro si Liam, ang arkitektong kinababaliwan ni Belle, ang pinsan ni Marco. Napako ang tingin ni Liam sa tatlong batang naglalaro malapit sa kinatatayuan ni Marco. Bigla itong tumawa. Teka, sabi ni Liam, palipat-lipat ang tingin mula kay Marco papunta sa mga anak ni Liana. Sinong mga batang yan? Grabe, pinsan! Parang pinagbiyak na bunga. Kamukhang kamukha mo noong mga ganyang edad tayo. Tila isang malakas na kulog ang narinig ni Liana. Ang puso niya ay huminto sa pagtibok. Nakita niya ang pagkailang sa mukha ni Marco na pilit na tumawa. Nagkataon lang siguro, pinsan. Anak yan ni Miss Reyes, ang marketing head natin. Ang mga mata ni Liam ay lumipat kay Liana, puno ng pagtataka. Ngumiti lamang si Liana, isang ngiting hindi man lang umabot sa kanyang mga mata, habang mabilis na tinawag ang kanyang mga anak para ilayo sa eksenang iyon. Nakatakas siya sa pagkakataong iyon, ngunit ang tadhana ay tila may ibang plano. Bandang tanghali, habang kumakain sila sa isang mesa, hindi napansin ni Liana na kumuha si Mateo ng isang cookie mula sa dessert buffet. Ilang sandali lang, nagsimula itong umubo. Sunod-sunod. Mateo, anak, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Liana. Umiling ang bata. Mami, Makati po yung lalamunan ko. Nang tingnan ni Liana ang leeg ng anak, nakita niya ang maliliit at mapupulang pantal na nagsimulang lumitaw. Allergy sa mani. Alam na alam niya ang mga sintomas. Bigla siyang nataranta. Naiwan niya ang gamot nito sa kotse. Dito lang kayo, sabi niya sa dalawa niyang anak, habang sinusubukang pakalmahin si Mateo. Bago pa man siya makatayo, isang anino ang tumakip sa kanilang mesa. Anong nangyayari? Ang boses ni Marco. Kalmado, ngunit may diin. Wala po, sir. Okay lang. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Tinitigan ni Marco si Mateo at sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon nito. Nawala ang pagiging CEO. Napalitan ito ng seryosong pag-aalala. Peanut allergy, sabi nito, hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Bago pa man makasagot si Liana, kumilos na si Marco. Kumuha kayo ng tubig, bilis! Utos nito sa isang waiter. Lumuhod ito sa tabi ni Mateo. Hey buddy, look at me. Huminga ka ng malalim, okay? Kaya mo yan. Ang paraan ng pagsasalita niya ay mahinahon at puno ng tungkulin. Nakikinig si Mateo. May dala kang antihistamine? Tanong ni Marco kay Liana. Naiwan ko po sa kotse. Nanginginig na sagot niya. Agad na lumingon si Marco sa kanyang personal assistant na nasa malapit. Pumunta ka sa kotse ko. Kunin mo yung first aid kit sa glove compartment. May cetirizine doon. Bilisan mo! Nagulat si Liana. Paano niya nalaman? Habang hinihintay ang gamot, hinaplos ni Marco ang likod ni Mateo. Ganyan na ganyan din ako nung bata ako. Isang kagat lang ng mani para na akong kamatis. Pero lilipas din yan. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Liana na parang kidlat. Ang parehong allergy. Isang koneksyong hindi maipagkakaila. Isang tatak ng dugo. Sa di kalayuan, isang pares ng mga mata ang tahimik na nagmasid sa buong pangyayari. Si Doña Victoria Imperial, na kararating lang, ay nakatayo sa ilalim ng isang puno. Walang emosyon ang kanyang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, tinitimbang ang bawat galaw, bawat salita. Ang pagdududa sa kanyang isipan
ay isa ng nagbabagang kepastian. Nang mainom na ni Mateo ang gamot at unti-unti nang kumalma, doon lang nakahinga nang maluwag si Liana. "Salamat po, sir," sabi niya kay Marco. Ang boses ay basag. Ngumiti lang si Marco, isang ngiting pagod ngunit totoo. Isang ngiting nakalaan para sa kanyang mga anak. Nang akala ni Liana ay tapos na ang pagsubok, isa pang anino ang lumapit sa kanila. This time, mas malamig, mas mabigat. "Sana ayos lang ang bata." Ang boses ni Doña Victoria. Matamis, ngunit walang init. "Oo po, ma'am. Okay na po siya," sagot ni Liana. Ngumiti si Doña Victoria sa tatlong bata. What lovely children. Dahil magaling na si Mateo, right? Heto, isang premyo para sa inyong tatlo. Mula sa kanyang mamahaling handbag, naglabas siya ng 3 makukulay na lollipop at iniabot sa bawat isa. Tuwang-tuwang tinanggap ito ng mga bata. "Salamat po, Lola," sabay na sabi ni Miguel at Maki. Ang salitang Lola ay nagpatigil kay Liana. Pinanood ni Doña Victoria ang mga bata na kainin ang lollipop. Nang matapos sila at ang 3 malagkit na stick na lang ang natira sa kanilang mga kamay, isang kasambahay na tila biglang sumulpot ang lumapit na may dalang tray. "Mga iho, akin na yang mga basura ninyo para hindi makalat," sabi ng babae sa isang magiliw na tono. Masunuring ibinigay ng mga bata ang mga stick. Kinuha ito ng kasambahay at mabilis na ipinasok sa isang maliit na plastic bag bago ito isinilid sa kanyang bulsa at tahimik na umalis. Ang lahat ng iyon ay nangyayari sa loob lamang ng ilang segundo. Mabilis, maayos, at nakamamatay. Nag-angat ng tingin si Liana at sinalubong ang mga mata ni Doña Victoria. Sa mga matang iyon, nakita ni Liana ang lahat. Hindi ito isang simpleng pag-aalala ng isang matanda. Ito ay isang kalkuladong galaw, isang plano. Ang mga lollipop ay hindi premyo. Ang mga stick ay hindi basura. Iyon ay mga ebidensya. Mga sample para sa isang DNA test. Nanlamig ang buong katawan ni Liana. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang paligid. Nakatayo siya sa gitna ng isang masayang selebrasyon, ngunit pakiramdam niya ay nasa bingit siya ng isang malalim na bangin. Ang ngiti ni Doña Victoria ay hindi nagbago. "Enjoy the rest of the day, Miss Reyes!" At sa pagtalikod nito, alam ni Liana na tapos na ang laro. Ang sikretong iningatan niya sa loob ng 7 taon ay malapit ng sumabog at wala siyang magagawa para pigilan ito. Ang mga araw pagkatapos ng Family Day ay naging uri ng torture para kay Marco. Sa opisina, sinusubukan niyang mag-focus. Pinipilit niyang tingnan si Liana Reyes bilang marketing head lamang, isang mahusay at dedikadong empleyado. Ngunit sa bawat pagtatama ng kanilang mga mata, sa bawat pagkakataong naririnig niya ang kanyang boses sa isang meeting, ang mga imahe mula sa kaganapan ay bumabalik. Ang mukha ni Mateo na namumula dahil sa allergy. Ang inosenteng tanong ni Maki. Ang pagkakahawig na hindi maikakaila. Isang gabi, hindi na siya napakali. Iniwan niya ang kanyang trabaho at umuwi ng maaga. Dumiretso siya sa silid-aklatan ng mansyon, sa lugar kung saan nakatago ang lahat ng alaala ng kanilang pamilya. Kinuha niya ang mga lumang photo album. Ang parehong mga album na madalas tingnan ng kanyang ina. Inilatag niya ang mga ito sa malaking lamesa. Isa-isa niyang tiningnan ang kanyang mga litrato noong bata pa siya. Isang litrato niya na nakangiti habang yakap ang isang aso. Isa pang litrato kung saan seryoso siyang nakatingin sa kamera, suot ang kanyang unang suit, at sa bawat litrato, nakikita niya sila. Nakikita niya ang ngiti ni Miguel, ang seryosong tingin ni Mateo, ang mapaglarong kislap sa mga mata ni Maki, at higit sa lahat, ang allergy sa Manny. Isang bagay na namanan niya mula sa kanyang ama, at ngayon, napapikit siya ng mariin.
Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? Isang malupit na biro ng tadhana? O isang katotohanang pilit na itinatago sa kanya? Kinabukasan, sa almusal, hindi na niya napigilan ang sarili. "Ma!" simula niya habang umiinom ng kape. "Nagulat ako nang makita kita sa Family Day." Nag-angat ng tingin si Doña Victoria mula sa kanyang dyaryo, isang perpektong ngiti sa kanyang mga labi. "Of course, Hijo. I wanted to show my support, to see how my son is handling his new company." "You seemed very interested in Miss Reyes's children?" Diretsong sabi ni Marco. Ang ngiti ng ina ay hindi nagbago, ngunit may nakikitang paninigas sa kanyang mga balikat. "They were adorable children. Naaliw lang ako. Matagal na kaming may maliliit na bata na tumatakbo sa bahay na ito. You even gave them lollipops!" Pagpapatuloy ni Marco, pinagmamasdan ang bawat reaksyon nito. "Iyon ay hindi pangkaraniwan para sa iyo." Tumawa ng mahina si Doña Victoria. "Marco, Hijo, what are you trying to say? Hindi ba pwedeng maging mabait ang matandang babae sa mga bata? I was just being a doting grandmother figure." Isang doting grandmother figure. Ang mga salitang iyon ay tila mali. Peke. "You said they look like me," sabi ni Marco, ang boses ay seryoso na. Sa wakas, ibinaba ng kanyang ina ang dyaryo. Tinitigan siya nito, ang mga mata ay kalmado ngunit may lamig ng yelo. "It was just an observation. Maraming magkakamukha sa mundo, Marco. Don't put too much meaning into it. Baka isipin pa ng babaeng iyon na may gusto ka sa kanya." Sa sagot na iyon, alam ni Marco na wala siyang makukuhang katotohanan mula sa kanyang ina. May pader na nakaharang. Isang pader na siya mismo ang nagtayo. Sa opisina, ang tensyon sa pagitan nila ni Liana ay mas lalong tumindi. Ang kanilang pagtatrabaho sa rebranding project ay naging purong propesyonal. Walang biruan, walang personal na tanong. Ngunit sa mga gabing kailangan nilang mag-overtime, kapag silang dalawa na lang ang natitira sa conference room na napapaligiran ng mga papel at tasa ng kape, doon lumalabas ang mga bitak sa kanilang mga pader. Isang gabi, habang tinitingnan ang isang design proposal, napansin ni Marco ang pagod sa mukha ni Liana. "Umuwi ka na, Liana," sabi niya. "Ako na ang tatapos nito." Umiling ito, hindi inaalis ang tingin sa papel. "Kaya ko pa po, sir. Kailangan na to bukas." "You're pushing yourself too hard," sabi niya. Ang boses ay mas malumanay na. Nag-angat ito ng tingin at sa pagod niyang mga mata, nakita ni Marco ang Liana na kilala niya noon, ang babaeng palaban at puno ng pangarap. "Sanay na po ako," mahinang sagot nito. Isang malakas na pagnanais ang biglang bumalot kay Marco. Ang pagnanais na sabihin ang lahat. Ang sabihing hindi niya ito nakalimutan. Ang sabihing pinagsisisihan niya ang mga salitang binitawan niya 7 taon na ang nakalipas. "Liana, tungkol sa nangyari noon?" Agad na tumayo si Liana. Biglang naging abala sa pag-aayos ng mga gamit. "Sir, gabi na po pala talaga. I-email ko na lang po sa inyo yung final revisions. Mauna na po ako." At tulad ng dati, tumakas na naman ito. Iniwan siyang muli sa ere. Habang palabas ng building, nakita niya si Belle at ang pinsan niyang si Liam na masayang naglalakad, magkahawak kamay. Nagtatawanan sila, walang pakialam sa mundo. Isang simpleng kaligayahan. Isang bagay na mayroon siya noon, bago siya nilingon ng pangalang imperial. Isang matinding lungkot at inggit ang naramdaman ni Marco. Kailan siya naging ganoon kasaya? Kailan siya huling naging malaya? Kinabukasan, may mga dokumento siyang kailangang papirmahan sa kanyang ina. Mga papeles para sa isang bagong acquisition. Dahil alam niyang nasa bahay lang ito, nagtungo siya sa mansyon. Naabutan niya ang kanyang ina sa garden, nagbabasa. "Ma, kailangan ko ng pirma mo sa mga papel na ito." "Just leave it on my desk in the study, Hijo,"
sabi nito, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Pipirmahan ko sila mamaya. Pumasok si Marco sa pag-aaral ng kanyang ina. Isang silid na laging malinis at organisado, tulad ng buhay na plinano nito para sa kanya. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng malaking lamesa. Nang akma siyang aalis, may isang piraso ng papel na nakaipit sa ilalim ng isang paperweight na kumuha ng kanyang atensyon. Isa itong resibo. Hindi niya sinasadyang basahin, ngunit ang pangalan sa letterhead ay pamilyar. Isang kilalang private investigation agency. Dahil sa pag-uusisa, marahan niyang hinila ang resibo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga detalye, at ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Client, Victoria Imperial. Paksa ng investigasyon, Liana Reyes. Mga detalye ng serbisyo. Background check. Pananalapi na pagsisiyasat. 24/7. Surveillance. Kasama ang mga petsa. Ang linggo ng Family Day. Espesyal na sample na pagkuha at pagproseso. Lollipop sticks. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang ina. Nag-imbestiga ito sa likod niya. Ang mga lollipop, hindi iyon kabaitan. Isa iyong kalkuladong hakbang para makakuha ng DNA. Nanginig ang kanyang mga kamay. Lahat ng pagdududa, lahat ng pagkalito ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at nakakakilabot na kaliwanagan. Hindi lang siya naghahanap ng katotohanan. Ang kanyang ina ay nauuna na sa kanya. Ngunit ang tanong ay hindi na kung anak niya ang mga bata. Ang tanong ay, anong plano ng kanyang ina kapag napatunayan na niya ito? At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot si Marco. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Liana at sa tatlong batang hindi niya alam kung paano pero nararamdaman niyang bahagi na ng kanyang buhay. Ang mga araw pagkatapos makita ni Marco ang resibo ng investigador ay naging isang malaking palaisipan. Naging mas tahimik ito, mas malalim ang pag-iisip. Pinagmamasdan niya si Liana sa opisina, ngunit ang kanyang mga titig ay hindi na lang basta mapanuri. Mayroon ng halong pag-aalala at isang emosyong hindi maintindihan ni Liana. Naramdaman niyang may alam na ito o malapit ng malaman. Ang pakiramdam na iyon ay isang bombang naghihintay ng tamang oras para sumabog. Isang hapon, habang abala siya sa pag-finalize ng mga detalye para sa nalalapit na rebranding launch, isang tawag ang natanggap niya mula sa isang numerong hindi pamilyar. "Hello, Miss Liana Reyes?" Tanong ng isang formal na boses ng babae. "Oo, nagsasalita!" "This is Catherine, the personal assistant of Mrs. Victoria Imperial. Pinapatawag po kayo ni Ma'am para sa isang meeting." Nanlamig ang mga kamay ni Liana. "Meeting? Tungkol saan po?" "Hindi po niya sinabi ang detalye, Ma'am. But she said it's urgent and non-negotiable. I will text you the address. Tomorrow, 10 a.m. sharp." Ang tawag ay kasing ikli at kasing lamig ng isang hatol. Walang puwang para sa pagtanggi. Alam ni Liana na ito na iyon. Ang paghuhukom. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Tinawagan niya si Belle, ang tanging taong mapagsasabihan niya ng kanyang mga takot. "Belle, pinatawag ako ni Doña Victoria." Nanginginig na sabi ni Liana. "Ano? Bakit daw?" Nag-aalalang tanong ni Belle sa kabilang linya. "Hindi ko alam. Pero Belle, natatakot ako. Yung nangyari sa Family Day, yung mga lollipop. Alam kong may ibig sabihin yon. Paano kung alam na niya?" Sinubukang pakalmahin ni Belle ang kaibigan. "Lia, huminahon ka. Baka naman tungkol lang sa trabaho. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Harapin mo muna. Nandito lang ako, okay? Ano man ang mangyayari."
Ngunit kahit ang mga salita ni Belle ay hindi sapat para pawiin ang lagim na gumagapang sa kanyang puso. Ang tanging kayakap niya ng gabing iyon ay ang kanyang 3 anak na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong paparating sa kanilang buhay. Hinalikan niya ang noo ng bawat isa, tinitipon ang lahat ng lakas na kailangan niya para sa kinabukasan. Kinabukasan, ang address na ibinigay sa kanya ay hindi sa opisina o sa mansyon ng mga imperial. Ito ay sa isang pribadong lounge sa isang 5-star hotel. Isang lugar na neutral, malayo sa mga matang mapanghusga, perpekto para sa isang transportasyong ayaw ipaalam sa iba. Pagpasok niya, nandoon na si Doña Victoria. Nakaupo ito sa isang mamahaling silya, kalmado, tila isang reynang naghihintay sa kanyang nasasakupan. Ang buong silid ay mabango sa amoy ng tsaa at kapangyarihan. "Miss Reyes, maupo ka," sabi nito, hindi man lang nag-abalang ngumiti. Umupo si Liana sa tapat nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng lamesa. Hindi nagsalita si Doña Victoria. Sa halip, kinuha nito ang isang brown envelope mula sa kanyang tabi at marahang inilapag sa gitna ng lamesa. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit kay Liana. Nag-aalangan man, binuksan ito ni Liana. Ang kanyang puso ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ang laman nito ay hindi mga dokumento ng kumpanya. Mga resulta ito ng isang DNA test. Ang mga pangalan ng kanyang mga anak ay nakalista sa itaas at sa ibaba, ang pangalan ni Marco Imperial. At sa pinakahuling linya, ang mga salitang tila isang martilyong pumukpok sa kanyang kaluluwa. Probability ng paternity, 99.99%. Isinara ni Liana ang kanyang mga mata. Tapos na ang laro. Ang katotohanan ay narito na, nakalimbag sa itim at puti. "So," bumasag si Doña Victoria sa katahimikan, ang boses ay kalmado ngunit walang anumang emosyon. "Ngayong naitatag na natin ang mga katotohanan, magpatuloy tayo sa negosyong nasa kamay." Nagulat si Liana. Inaasahan niya ang galit, ang mga sigaw, ang mga akusasyon. Ngunit ang kahinahunan ng matanda ay mas nakakatakot. "Hindi ko tatanungin kung bakit mo ito itinago. I don't care about your reasons or your feelings," diretsong sabi ni Doña Victoria. "I only care about my family's name and my son's future. At sa darating na iyon, wala kang lugar." Kumuha ito ng isa pang sobre mula sa kanyang bag. Isang mas makapal na sobre. Inilapag niya ito sa tabi ng resulta ng DNA test. "May 2 kang pagpipilian, Miss Reyes," sabi nito. Ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Ang una, itinuro nito ang makapal na sobre. "That contains a manager's check for 10 million pesos. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Ikaw at ang mga bata. Sa ibang bansa. Malayo dito. Malayo sa amin. Kalimutan mo na kilala mo ang anak ko. Kalimutan mong may kinalaman ang mga imperial sa buhay mo. I will arrange everything for you. A new life. A comfortable life. You just have to disappear." 10 milyon. Isang bagong buhay. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Liana. Ang katumbas ng katahimikan. Ang presyo ng kanyang mga anak. At ang pangalawa? Nanginginig na tanong ni Liana, kahit alam na niya sa kanyang puso kung ano ang kasunod. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Victoria. Ang pangalawang opsyon ay simple lang. You refuse my offer. You try to fight me. At sisiguraduhin ko, sa lahat ng kapangyarihan at pera na mayroon ako, na kukunin ko sa iyo ang mga batang iyan. Nanlaki ang mga mata ni Liana. They are imperial blood. Pagpapatuloy ng matanda, na tila isang hukom na nagbibigay ng kanyang hatol. The court will always favor the family that can provide them with a better future.
At sa pagitan nating dalawa, alam natin kung sino ang mananalo. Kukunin ko ang kustodya nila. Palalakihin ko sila bilang mga tunay na imperial. At sisiguraduhin kong hindi mo na sila makikita pang muli. You will be erased from their lives. Ang bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Liana. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang pinakamasamang bangungot na nagkakatotoo. "You were just a mistake, Miss Reyes," sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay walang awa. "But the children are my grandchildren, at mananatili sila sa kung saan sila nararapat." Hindi na makapagsalita si Liana. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salitang nag-uulit-ulit sa kanyang isipan. "Kukunin ko sila sa'yo. Hindi mo na sila makikita." Tumayo si Doña Victoria, inaayos ang kanyang damit na tila isang simpleng transportasyon lang ang katatapos. "Binibigyan kita ng 24 na oras para magdesisyon," sabi nito habang nakatingin sa kanyang mamahaling relo. "Pumili ka, Miss Reyes, pera at kalayaan, o ang mawala sa iyo ang lahat." Iniwan siya nitong mag-isa sa tahimik na silid. Nakaupo si Liana, tulala, nakatitig sa 2 sobre sa lamesa. Ang isa ay naglalaman ng kanyang kinabukasan. Ang isa ay naglalaman ng kanyang perdisyon. Sa sandaling iyon, gumuho ang kanyang mundo. Pakiramdam niya na wala na ang lahat. Hindi alam ni Marco kung ano ang nagtulak sa kanya. Marahil ay ang kakaibang katahimikan ni Liana sa opisina ng araw na iyon, isang katahimikang mas malalim pa sa karaniwang pag-iwas nito. O marahil ay ang katotohanang bigla itong nag-file ng emergency leave kinabukasan, isang bagay na hindi kailanman ginawa nito. May mali, isang malaking kamalian. Ang resibo ng investigador ay tila isang multo na bumabagabag sa kanya. Alam niyang kumilos na ang kanyang ina. Ang tanong ay, ano ang ginawa nito? Hindi na siya nakatiis. Kinagabihan, habang wala ang kanyang ina na dumadalo sa isang gala, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya. Pinasok niya ang pribadong pag-aaral nito. Hindi para mag-iwan ng papeles, kundi para maghanap. Ang silid ay nasa perpektong kaayusan, tulad ng dati. Bawat libro ay nasa tamang lugar. Bawat papel ay nakasalansan ng maayos. Ang organisasyon ay isang sandata ng kanyang ina, isang paraan para kontrolin ang lahat. Ngunit alam ni Marco na nasa likod ng kaayusan ito, may mga sekretong nakatago. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib habang binubuksan niya ang mga drawer ng malaking lamesa. Mga kontrata, mga financial statement, mga sulat mula sa mga politiko. Lahat ay tungkol sa negosyo at kapangyarihan. Walang Liana Reyes. Napatingin siya sa isang nakakandadong cabinet sa gilid ng silid. Dito itinatago ng kanyang ina ang mga pinakasensitibong dokumento. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakasara ito ng mahigpit. Napasuntok siya sa pinto sa kanyang frustration. Saan? Saan niya itinago? Bigla niyang naalala, ang kanyang ina ay may isang maliit na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Ang paborito nitong painting ng isang agila. Marahan niyang inalis ang painting sa pagkakasabit nito sa pader at bumungad sa kanya ang isang maliit at modernong digital safe. Sinubukan niya ang karaniwang kombinasyon. Ang birthday niya, ang birthday ng kanyang ama, ang anibersaryo ng kumpanya. Walang gumana. Napapikit siya at pilit na iniisip ang takbo ng utak ng kanyang ina. Ano ang pinakamahalaga rito? Ano ang pundasyon ng lahat ng kanyang ginagawa? Ang kanyang legacy. Ang kanyang pamilya, ang pangalang imperial, Inigo,
Ang pangalan ng kanyang lolo ang nagtatag ng Imperial Group. Isang mahinang tunog ang narinig niya at ang pinto ng safe ay nakikita. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan niya ito. Sa loob, may ilang titulo ng lupa, mga alahas at isang folder. Isang folder na may nakasulat na pangalan, Liana Reyes. Dahan-dahan niya itong kinuha, ang bawat galaw ay mabigat. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Nang buksan niya ito, ang buong katotohanan, ang katotohanang pilit na itinatago sa kanya, at ang katotohanang pilit niyang hinahanap ay bumulaga sa kanya. Naroon ang lahat. Ang kumpletong report ng investigador, ang mga litrato ni Liana kasama ang mga bata, kuha mula sa malayo. Ang kopya ng birth certificate ng tatlo na blangko ang pangalan ng ama. Ang resulta ng financial investigation. Ang hospital records ng kanyang panganganak. At sa pinakahuli, nakakabit sa isang hiwalay na papel, ang resulta ng DNA test. Binasa niya ang mga salita, ngunit tila hindi ito nagre-rehistro sa kanyang utak. Muli niya itong binasa. At sa pangatlong beses, ang bawat letra ay tila isang apoy na tumutupok sa lahat ng kasinungalingan at pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Probability ng paternity, 99% time, nabitawan niya ang folder. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Mga anak ko, ang mga salita ay hindi tunog. Isang sigaw ito sa loob ng kanyang kaluluwa. Mga anak ko, biglang nag-flashback ang lahat. Ang pagtatama ng kanilang mga mata sa conference hall. Ang tanong ni Maki sa parke. Ang allergy ni Mateo. Ang pagkakahawig. Ang pag-iwas ni Liana. At ang pinakamasakit sa lahat, ang alaala ng gabing iyon, 7 taon na ang nakalipas. Ang kanyang sariling kapaitan, ang kanyang sariling kahinaan. Kung anuman ang mangyari ngayong gabi, kalimutan na lang natin. Walang ibig sabihin nito, ang kanyang mga salita, ang lason na binitawan niya. Iyon pala ang dahilan. Iyon ang dahilan kung bakit ito umalis, kung bakit ito nag-iisa, kung bakit nito tiniis ang lahat. Dahil sa kanya. Dahil sa sakit na idinulot niya. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Isang bigat na halos hindi niya kayang dalhin. Sinundan ito ng isang nag-aalab na galit. Galit hindi kay Liana, kundi sa kanyang ina na nagtago nito sa kanya. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. 7 taon. 7 taon ng buhay ng kanyang mga anak ang nawala sa kanya. Dinampot niya ang resulta ng DNA test. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-iisip. Tumakbo siya palabas ng mansyon, sumakay sa kanyang kotse, at pinaharurot ito sa dilim ng gabi. Ang tanging nasa isip niya ay ang address ni Liana, isang address na nakuha niya mula sa HR records, isang address na kinabisado niya nang hindi niya alam kung bakit. Pagdating niya sa maliit na apartment building, halos liparin niya ang hagdanan. Ang pinto ng unit ni Liana ay nakasara. Huminto siya sa harap nito, hinahabol ang kanyang hininga. Narinig niya ang mahinang tunog ng pag-iyak mula sa loob. Kumatok siya. 1 beses, 2 beses. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Liana. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Sa sahig sa likod niya, nakakalat ang mga gamit na isinali sa isang maleta. Sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang screen ng isang laptop, bukas sa isang website ng airline tickets. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Liana, nakita niya ang pagkagulat, ang takot, at ang ganap na pagkatalo. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang papel na hawak niya, ang resulta ng DNA test. Liana, ang kanyang boses ay basag,
Isang halo ng sakit at pagsisisi at isang pagmamahal na hindi niya alam na naroon pa pala. Ang mga anak natin, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang tanong ni Marco ay binitawan sa hangin, mabigat at puno ng 7 taon ng sakit. Para kay Liana, ang tanong na iyon, kasama ng papel na hawak nito, ang tuluyang gumiba sa pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Nagsimulang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sunod-sunod, walang tigil. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Bakit? Bulong niya, ang boses ay basag at puno ng hinanakit. Itatanong mo sa akin kung bakit? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang walang bahid ng saya. Dahil sa iyo, Marco. Dahil sa mga salitang binitawan mo. Nakatayo lang si Marco sa may pintuan, hindi makagalaw, tila isang estatuwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang bawat salita ni Liana ay isang sampal sa kanyang mukha. Naaalala mo pa ba? Pagpapatuloy ni Liana, ang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng kanyang mga luha. Ang sabi mo, kung anuman ang mangyari ngayong gabi, kalimutan na lang natin. Walang ibig sabihin nito. Walang ibig sabihin, Marco. Sumigaw siya. Ang lakas ng boses ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Para sa'yo, isa lang iyong gabi. Isang pagkakamali. Isang bagay na dapat kalimutan. Pero para sa akin, Marco, ang gabing iyon ang nagbunga sa kanila. Itinuro niya ang nakasarang pinto ng kwarto kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Ang 3 buhay na binuo ko ng mag-isa. Ako lang, Marco. Ako lang ang naghirap. Ako lang ang natakot. Ako lang ang lumaban para sa kanila. Dahil ang sabi mo, wala lang yon. Kaya tinanggap ko. Tinanggap ko na wala akong karapatang guluhin ang perpekto mong buhay. Sa bawat salita, tila isang kutsilyo ang paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Marco. Ang pagsisisi ay isang lason na gumagapang sa kanyang buong katawan. Lumapit siya dahan-dahan na tila isang kriminal na humaharap sa kanyang biktima. Liana, patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. I was a coward. I was stupid. Hindi ko yun dapat sinabi. May pinagdadaanan ako noon. My mother, may pinipilit siyang ipakasal sa akin. I was drunk. I was angry. Pero hindi yun excuse. Walang excuse sa sakit na naidulot ko sa'yo. Patawad? Umiling si Liana, pinupunasan ng kanyang mga luha. Alam mo ba kung gaano karaming gabi ang iniyak ko? Iniisip kung paano ko bubuhayin ang 3 bata ng mag-isa? Alam mo ba kung anong hirap ang dinanas ko? At ngayon, darating ka at sasabihin mo, patawad? Alam ko, sabi ni Marco, ang sarili niyang mga mata ay nagsimula na ring mamasa. Alam kong huli na. Alam kong wala akong karapatan. Pero Liana, ngayon alam ko na. At hindi ko na kayo hahayaang mawala ulit. Wala ka nang magagawa, Marco. Huminang sabi ni Liana. Ang galit ay napalitan ng pagod at kawalan ng pag-asa. Ang nanay mo, binigyan niya ako ng ultimatum. Aalis kami o kukunin niya sa akin ang mga anak ko. Ang mga salitang iyon ang nagpaapoy sa natutulog na galit sa loob ni Marco. Ang pagsisisi ay napalitan ng determinasyon. Hindi, maring sabi niya. Hindi niya gagawin yon. Hindi ako papayag. Kinuha niya ang mga kamay ni Liana. Malamig ang mga ito at nanginginig. Liana,
Look at me. Hindi ko na hahayaang saktan ka niya. Saktan kayo. Tapos na ang pagiging duwag ko. Tinitigan siya ni Liana. Sinusubukan basahin kung nagsasabi siya ng totoo. 7 taon na ang nasayang sa akin, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay puno ng isang bagong lakas. Hindi ko nasasayangin kahit isang segundo. Dito ka lang. Dito lang kayo. Ako ang haharap sa kanya. Bago pa man makasagot si Liana, binitawan na niya ang mga kamay nito, tumalikod at mabilis na lumabas ng apartment. Pinaandar niya ang kanyang kotse, ang isip ay malinaw na. Iisa lang ang kanyang pupuntahan. Pagdating niya sa mansyon, naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nagbabasa ng libro na tila walang nangyari. Marco, hiho! You're home late! Bati nito. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa binabasa. Hindi siya sumagot. Sa halip, inihagis niya ang resulta ng DNA test sa lamesa sa harap nito. Nag-angat ng tingin si Doña Victoria. Nang makita ang papel, isang maliit na ekspresyon ang dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng dati nitong kalmadong postura. So, you know, sabi nito, isinasara ang libro. Good! Mas mapadali ang lahat. Anong mapapadali, ma? Sigaw ni Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya kinokontrol ang kanyang galit. Ang pagwasak mo sa buhay ng mga tao? Ang pagbabanta mo sa ina ng mga sarili mong apo? Tumayo si Doña Victoria, ang tinig ay puno pa rin ng pangangasiwa. Ginagawa ko ito para sa iyo, Marco. Para sa pamilyang ito. Ang babaeng yan, isa siyang gold digger. Isang pagkakamali. Hindi siya pagkakamali, sagot ni Marco. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ako! Ako ang nagkamali. Ako ang nanakit sa kanya. At ang mga batang tinatawag mong bunga ng pagkakamali, mga anak ko sila. Dugo ko, dugo ninyo. At dahil dugo sila ng imperial, nararapat lang sila sa isang buhay na maayos. Hindi sa isang maliit na apartment kasama ang isang babaeng walang maibibigay sa kanila. Ang kaya niyang ibigay ay pagmamahal, ma. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera mo. Lumapit si Marco, ang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina, puno ng determinasyon at sakit. Tapos na, ma. Tapos na ang sunod ko sa lahat ng gusto mo. Natigilan si Doña Victoria. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang pagsuway sa mga mata ng kanyang anak. Pipili ka, Marco! Sabi nito. Ang boses ay nanginginig na sa galit. Ang pamilyang ito o ang babaeng iyon? Hindi nag-atubili si Marco. Hindi na ako kailangang pumili, mariin niyang sagot. Dahil sila ang pamilya ko. Tumingin siya sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Simula ngayon, lalaban ako para sa kanila, kahit ikaw pa ang kailangan kong kalabanin. Tumalikod si Marco. Bawat hakbang ay mabigat ngunit sigurado. Habang naglalakad siya palayo, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa likuran. Lumingon siya at ang galit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng takot. Nakahawak sa dibdib si Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang paghinga ay hirap. At bago pa man siya makalapit, ang babaeng kinilala niyang pinakamalakas sa buong mundo ay bumagsak sa sahig, walang malay. Lumipas ang 3 buwan. Ang 3 buwan ay hindi sapat para burahin ang sakit ng 7 taon, ngunit sapat ito para maghilom ang mga sugat. Para kay Marco, ang bawat araw ay isang bagong aralin. Ang unang aralin, ang pagiging CEO ay mas madali kaysa sa pagiging isang ama sa 3 makukulit na 6 na taong gulang. Maki, ibalik mo yang necktie ko, hindi yan laruan! Sigaw ni Marco habang hinahabol ang kanyang bunso sa loob ng maliit na apartment ni Liana. Pero daddy, sabi niyo po para kayong superhero pag suot niyo to, sagot ni Maki.
Ang mamahaling sutlang necktie ay ginawa nitong headband. Samantala, si Miguel ay seryosong sinusubukang ayusin ang buhok nito para maging kamukha niya. At si Mateo naman ay nagrereklamo dahil hindi pareho ang kulay ng medyas na inihanda niya. Ang dating malinis at organisado niyang umaga ay napalitan ng isang magulo ngunit masayang aklat ng pamilya. Natutunan niyang magluto ng sinangag na hindi sunog, magtimpla ng gatas na may tamang init, at higit sa lahat, natutunan niyang tumawa sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang pagbagsak ng kanyang ina ay nagsisilbing malakas na sampal sa kanilang lahat. Isang mild heart attack, ayon sa mga doktor. Isang babala. Sa ospital, sa mga araw na iyon ng pananahimik at takot, doon unang natibag ang yelo sa puso ni Doña Victoria. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Ang takot na baka sa isang iglap, mawala sa kanya ang anak na pinakaiingatan niya. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang kanyang ina ay naging mas tahimik, mas mapagmasid. Ang dating matalas na dila ay napalitan ng isang maingat na pananahimik. Ang proseso ng paghilom ay mabagal at madalas ay mahirap. Tulad na lang ng unang family dinner na ipinilit ni Marco na gawin sa mansyon. Ang tensyon sa mahabang lamesa ay halos nahihiwa sa kutsilyo. Si Liana ay hindi mapakali. Ang mga bata naman, na hindi sanay sa ganung katahimikan, ay malayang nag-iingat. Sa gitna ng hapunan, tumayo si Doña Victoria. May kinuha itong 3 paper bag mula sa isang tabi. Para sa mga apo ko, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Iniabot nito ang paper bag sa bawat bata. Nag-aalangang binuksan ito ng 3. Ang laman ay hindi mga mamahaling laruan o gadget. Ang laman ay mga dekalidad na art supplies, sketch pads, oil pastel, aklat tungkol sa pagguhit. Narinig ko mula kay Marco na mahilig kayong mag-drawing, sabi ni Doña Victoria, hindi nakatingin kay Liana kundi sa mga bata. Ang isang imperial ay dapat laging may paraan para ipakita ang kanyang talento. Hindi iyon isang buong paghingi ng tawad, ngunit para sa isang babaeng tulad ni Doña Victoria, iyon ay isang malaking hakbang, isang pag-amin, isang pagsuko. Ang relasyon naman nila ni Liana ay unti-unting nabubuo muli, hindi mula sa nakaraan, kundi sa isang bagong pundasyon. Isang pundasyong binuo ng katapatan, pasensya, at ng maraming tasa ng kape sa hating gabi, habang pinag-uusapan ang mga bagay na dapat sanay noon pa hindi nila napag-uusapan. Isang Sabado ng hapon, habang nasa apartment sila ni Liana, dumating si Belle kasama si Liam, ang pinsan ni Marco. Ang dalawa ay tila lumalakad sa alapaap, ang mga ngiti ay hindi maalis sa kanilang mga muka. May sasabihin kami! Masayang bungad ni Belle. Ipinakita ang isang singsing na kumikinang sa kanyang daliri. Kami na ang susunod! Nakangiting sabi ni Liam habang inaakbayan ang kanyang nobya. Nagsigawan sila sa tuwa. Niyakap ni Liana ang kanyang matalik na kaibigan, masayang-masaya para dito. Habang pinagmamasdan sila ni Marco, ang simple at puro kaligayahan ni Liam at Belle, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Ito rin ang gusto niya para sa kanila ni Liana. Hindi lang isang pagsasama dahil sa mga bata, kundi isang pagsasamang buo, isang pagsasamang may basbas. Nang gabing iyon, matapos niyang tulungang patulugin ang 3 anghel, naabutan niya si Liana sa sala, tahimik na nagtitiklop ng mga damit. Ang simpleng eksena ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang buhay na gusto niya. Ito ang tahanang matagal na niyang hinahanap. Umupo siya sa tabi nito. Walang nagsasalita sa loob ng ilang sandali. Pinakikiramdaman lang ang presensya ng isa't isa. Liana, mahinang simula ni Marco. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Ang simula natin. Ito ang nakikita kong pagkakamali, sabi niya. Ang salita ay taos-puso. Pero ang pamilyang binuo mo, ang pamilyang binigyan mo sa akin ngayon, ito ang pinakatamang nangyari sa buong buhay ko.
Nakikita ni Liana ang sinseridad sa kanyang mga mata. Wala na ang CEO ng Imperial Group. Ang kaharap niya ngayon ay si Marco lang, ang ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking muling natututong magmahal. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, ang kamay na dati nanginginig sa takot, ngunit ngayon ay panatag na. Alam kong hindi ko na maibabalik ang 7 taon na nawala sa atin. At alam kong hindi ko matutumbasan ang lahat ng sakripisyo mo. Pero Liana, gusto kong bigyan ka ng bukas. Isang bukas kung saan hindi mo kailangang mag-isa. Dahan-dahan, lumuhod si Marco sa harap niya. Sa gitna ng sala ng maliit na apartment na iyon. Sa gitna ng mga natuping damit at ng amoy ng kanilang pamilya. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito mamahalin, hindi ito magarbo. Simple lang. Binuksan niya ito. Sa loob, isang singsing na may 3 maliliit na bato. Isang asul, isang berde, at isang kulay abo, na sumimbolo sa kulay ng mga mata ng kanilang 3 anak. Hindi ito isang malaking diamante na isisigaw ang pangalang imperial. Ito ay isang singsing na ibinubulong ang kwento ng kanilang pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Ang kanyang paghinga ay tila na hinto. Hindi niya ito inaasahan. Wala itong malaking audience, walang magarbong restaurant, dahil ang kwento natin ay hindi nagsimula sa isang perpektong lugar. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay nangingibabaw sa emosyon. Pero dito, sa tahanang ito ay binuo mo para sa kanila, dito ko gustong simulan ang ating habang buhay. Liana Reyes, sabi niya, tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Will you marry me? Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko, dahil mahal kita, at dahil gusto kong maging karapat-dapat sa pagmamahal na ibinibigay mo sa mga anak natin. At sana, sa akin din. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo roon sina Miguel, Mateo, at Maki, kinukusot ang kanilang mga mata. Narinig yata nila ang boses ng kanilang ama. Nang makita nila ang kanilang daddy na nakaharap sa harap nila mami, ang kanilang mga muka ay nagliwanag. Wow! Sinasagot na ni mami si daddy! Sigaw ni Maki, tila nanonood ng paborito niyang cartoon. Say yes, mommy, please! Segunda ni Miguel. Para po may wedding na tayo! Hirit ni Mateo. Napatingin si Liana sa mga anak niya na ngayon ay tumatakbo papalapit sa kanila, ang mga mukha ay puno ng purong saya at pag-asa. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Marco na nakaluhod pa rin, naghihintay, ang puso ay nasa kanyang mga mata. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na dahil sa sakit o takot. Ito ay mga luha ng kaligayahan. Isang kaligayahang akala niya ay hinding-hindi na niya mararanasan. Sa gitna ng yakap ng kanyang mga anak, tumango si Liana. Tinitigan niya si Marco at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang ngiting totoo, walang takot, at puno ng pag-ibig ang gumuhit sa kanyang mga labi. Yes! Bulong niya, sapat lang para marinig nito. Oo, Marco! Pakakasalan kita! Ang araw ng kasal ay hindi isang malaki at magarbo na kaganapan na aasahan mula sa pamilyang imperial. Sa halip, ito ay isang taimtim at pribadong seremonya sa isang magandang hardin na pinalilibutan lamang ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Isang double wedding, isang pagdiriwang ng dalawang pag-ibig na sinubok ng panahon. Sa isang silid, tinutulungan ni Liana si Belle na ayusin ang puting belo nito. Pareho silang nakasuot ng simpleng puting bestida, ngunit ang kaligayahan sa kanilang mga muka ay nagsisilbing pinakamahalagang palamuti. Hindi ako makapaniwala, Lia, sabi ni Belle.
habang tinitingnan ang kanilang refleksyon sa salamin. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, heto tayo ngayon. Ngumiti si Liana at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Dahil karapat-dapat tayo dito, Belle. Karapat-dapat tayong maging masaya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Victoria. Ang kanyang dating matigas na tindig ay napalitan ng isang mahinahong presensya. May dala itong isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. "Liana, Hija," mahinang sabi nito. Lumapit ito, iniabot ang kahon. "This was my mother's." Ipinapamana ito sa bawat babaeng nagiging bahagi ng pamilyang imperial. Binuksan ito ni Liana. Sa loob, isang pares ng antigong hikaw na perlas. Simple, elegante, puno ng kasaysayan. Noong una, pagpapatuloy ni Doña Victoria, ang boses ay may bahid ng pagsisisi. "Ang tingin ko sa'yo ay isang banta, isang hadlang sa mga pangarap ko para kay Marco, pero nagkamali ako." Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Liana. "Pinalaki mo ng maayos ang mga apo ko, tinuruan mo silang magmahal. At tinuruan mo ulit ang anak ko kung paano magiging masaya, hindi lang bilang isang CEO, kundi bilang isang tao, bilang isang ama. At para doon, patawad sa lahat, at salamat." Ang mga salitang iyon, ang patawad at salamat, ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang perlas. Niyakap ni Liana ang matanda, isang yakap na nagpapatunay na ang tunay na paghilom ay posible. Sa labas, sa hardin, magkatabing nakatayo sina Marco at Liam, parehong ninenerbiyos, parehong masaya. Si Miguel, Mateo, at Maki, na nakasuot ng maliliit na barong, ang nagsisilbing ring bearer at coin bearer, seryosong-seryoso sa kanilang mga tungkulin. Nang tumugtog na ang musika at nagsimulang maglakad si Belle papunta sa altar, ngumiti si Marco kay Liam. "Alagaan mo yung best friend ng asawa ko, pinsan. At alagaan mo ang pamilyang matagal mo nang hinahanap, Marco," sagot ni Liam. Pagkatapos tumugtog ang isa pang himig at nakita ni Marco si Liana naglalakad palapit sa kanya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa buhok nito at ang kanyang ngiti, ang ngiting iyon ay para lamang sa kanya. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng tao sa paligid. Silang dalawa lang. Nang magkaharap na sila sa altar, hinawakan niya ang mga kamay nito. Mula sa gabing puno ng pagkakamali, bulong niya, hanggang sa umagang ito na puno ng pangako, ikaw at ako, tayo. Ang kanilang mga panata ay simple ngunit puno ng kahulugan. Mga pangako ng pagpapatawad sa nakaraan, pagharap sa kasalukuyan, at pagbuo ng isang kinabukasang magkasama. Nang sabihin ng pari ang mga salitang, "You may now kiss the brides," dalawang halik ang nagpatunay sa dalawang pag-ibig. Ang isa ay bago at puno ng pananabik. Ang isa naman ay muling nabuo, mas matatag at sinubok ng panahon. Sa resepsyon, ang tawanan at masasayang kwentuhan ang pumuno sa hangin. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Victoria. Hindi na bilang isang matriarch na nagmasid, kundi bilang isang lola na masayang pinapanood ang kanyang tatlong apo na naghahabulan sa damuhan. Nilapitan siya ni Marco at Liana. "They're a handful, ma," natatawang sabi ni Marco. Ngumiti si Doña Victoria, isang tunay na ngiti. "They are imperials after all. But more importantly, they are Reyes. They have their mother's strength and their father's heart." Sa huling sandali ng araw na iyon, habang papalubog na ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, tinipon nila ang lahat para sa isang huling litrato. Nasa gitna si Marco at Liana. Sa harap nila ang tatlong magkakapatid, si Miguel, na seryosong nakatayo, si Mateo, na nahihiyang nakangiti, at si Maki, na masayang kumakaway sa kamera. Sa kanilang tabi sina Liam at Belle, magkayakap. At sa likod nila, si Doña Victoria, nakangiti. Isang perpektong larawan.
Hindi dahil walang mga pagkakamali, kundi dahil ito ay binuo mula sa mga ito. Habang kinukunan ang litrato, hinawakan ni Marco ng mahigpit ang kamay ni Liana at bumulong, sapat lang para marinig nito. Sabi nila, ang pag-ibig ay nagsisimula sa isang perpektong sandali. Tumingin si Liana sa kanya, ang mga mata ay nagniningning. Pero ang sa atin, pagpapatuloy niya, ay nagtapos sa isang perpektong pamilya. Hindi sa perpektong simula nasusukat ang pag-ibig, kundi sa kung paano binubuo ang isang perpektong wakas mula sa mga di-perpektong nakaraan. At para sa kanila, ang kanilang walang hanggan ay ngayon pa lang nagsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Liana. Isang kwentong sinubok ng nakaraan, ngunit pinatatag ng pagpapatawad at ng walang hanggang pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang malaking karangalan para sa akin ang samahan kayo sa bawat tawa, bawat luha at bawat sandali ng kilig. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para bang naging totoong tao sa aking isipan sina Liana, Marco at ang kanilang tatlong anghel. Naramdaman ko ang bigat ng bawat lihim na itinago, ang sakit ng bawat binitawan, at ang init ng bawat yakap na nagpapakita ng muling pagbubuo. Sanay sa pamamagitan ng kanilang kwento na ipaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging nagsisimula sa isang perpektong paraan. Ito ay madalas na sinusubok ng mga pagkakamali at ng mga pagsubok. Ngunit ang tunay na lakas nito ay hindi nasusukat sa kung paano tayo nagsimula, kundi sa kung paano tayo pinipiling bumangon, magpatawad, at muling buuin ang mga nasirang pangarap ng magkasama. Ang pag-ibig ng isang ina, ang halaga ng pagpapatawad, at ang pangako ng pangalawang pagkakataon, ang mga aral na nais kong iwan sa inyong mga puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling linya ang pinakatumatak sa inyong isipan? At anong aral ang inyong napulot mula sa pagiging nina Marco at Liana? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga nararamdaman sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan, dito sa ating paboritong channel. Muli, maraming salamat po. Nagmamahal, Love Kilig TV.